Na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay galing lang mabawasan ang pagyayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay. Naipaliwanag natin ang mga nakasaad sa banal na Quran sa maikling pagpapaliwanag hinggil sa kalupaan, kalangitan at kabundukan. At konting paliwanag hinggil sa araw at saka buwan. Ngayon, ay balikan natin yung araw at saka buwan. Ano ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa araw at saka buwan? Na-discovery ng mga makabagong eksperimento o pagkadiscovery, ang katotohanan hinggil sa himala ng banal na Quran na kung saan nilalarawan niya ang araw na pinapatunayan niya ng araw ay napakainit, pero nagulat, namangha ang mga unang mga mufassirun, mga unang nagbibigay ng kahulugan ng mga bersikulo na ito, na kung saan ipinapaliwanag ng banal na Quran na ang araw na ito ay ilaw na nagliliab, sabihin sa init, na kung saan ang kanyang init ay napakalayo ang agwat, malayong-malayo ang pagkakaiba sa init ng buwan. Dahil ang buwan ay maliwanag, subalit malamig, na kung saan ang buwan pala ay parang salamin. Na kung saan yung napakaliwanag na maliwanag na araw na mainit, kapag tumama siya dun sa buwan, yung liwanag na kasaka yung init ay nagre-reflect yung liwanag. At yun ang nagbibigay ng liwanag sa gabi, na liwanag ng buwan, na reflection ng liwanag ng araw.
Kaya dahil doon, ipinapaliwanag ng banal na Quran na ang araw ay gumagalaw Allah Akbar dun sa kanyang kinaroroonan ng napakalimitado ng kanyang paggalaw para mapunta sa ibang kinaroroonan, kumbaga napakabagal. Kumbaga at napakababagal at saka kukonti. Kaya anong sabi ng sa Quran? Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Ang araw ay doon lang siya umiikot ng konti sa kanyang kinaroroonan. Allahu Akbar. Yun pala ang dahilan kasi ang araw ay ang bilis ng kanyang pag-ikot dun sa kanyang kinaroroonan ay umabot ng 1,500 kilometers per second. Mabilis din, di ba? Kaso nga, doon sa kinaroroonan. Kasi, siyempre kasi, habang siya nandun sa kinaroroonan niya, yung buwan naman ay nakaharap sa kanya at nagre-reflect yung liwanag niya doon sa buwan. Yung buwan naman, nililiwanagan niya yung gabi. Di ba? Ang ganda ng liwanag ng buwan sa gabi na kaya mong tingnan. Samantalang liwanag ng araw, hindi mo kayang titigan. Ibig sabihin, ang bilis nung pag-ikot ng araw, doon lang sa kanyang kinaroroonan ay 1,500 kilometers per seconds. I-compare mo doon sa mga bituin na nakapalibot sa araw na ganun din, sabihin yung liwanag nila nagmumula doon sa araw. Allahu Akbar. Na kung saan doon sa lugar na ibig sabihin doon lang umiikot siya doon sa gawing southwest ng almost 10%, di ba yung pag-ikot 180, 10 lang, 10 lang. Mula sa dun sa al-najmul lami' al-musamma bin nisr al-waqi', dun sa bituin. Ibig sabihin, yung araw, kapag siya nagalaw, ay konti lang ang kanyang paggalaw ng, sabihin, halos 10 centigrade. Allahu Akbar. Yung ibig sabihin yung paglipat niya. Pero yung pag-ikot niya ay ang bilis niya ay 1,500 kilometers per seconds. At kapag siya nalipat o nagalaw, kasi sinabi natin na kumagalaw rin sa iba't ibang lugar, ay 10 centigrade lang papuntang southwest. Allahu Akbar. Kaya siyempre yung mga scientists na nag-aral ng mga pangyaring ito ay nakukuha nila yung mga ibig sabihin yung sukat. Ang mahalaga, pinatunayan nila na ito ay hanggang ganun lamang ang kanyang paggalaw. Allahu Akbar. Sabi ng Allah sa banal na Quran, ito ang ating patunay, Suratul Furqan, Surah 25 at Ayah 61,
Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahu Akbar. Luwalhati sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan gumawa siya sa mga kalangitan ng buruj. Yung buruj, yung dinadaanan ng mga bituin. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. At gumawa siya dun sa Allahu Akbar. Dun sa mga daanan, dinadaanan ng mga bituin, na meron siyang sirajan, meron siyang ilaw, at meron qamaran munira, buwan na umiilaw, nagbibigay ng liwanag. Pero yun pala, ang pagbibigay ng liwanag ng buwan ay mula sa kanyang nakukuhang liwanag sa araw. Allahu Akbar, mga kapatid. Isa pang aya. Surat Yasin. Sinabi ng Allah, ba'a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dhalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Ang araw ay gumagalaw dun lang sa kanyang kinaroroonan. Katulad ng pinaliwanag natin kanina. Kung siya ay napapalihis ng konti, ay 10 sentigrado lamang. Allahu Akbar. At doon lang siya umiikot sa kanyang sarili. Allahu Akbar. Akala natin, ang araw, iniikutan niya ang mundo. Ayun pala, ang mundo natin, ang iniikutan niya ang araw. Kasi sinabi ng Allah, dito sa Surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Ang araw ay gumagalaw dun lang sa kanyang kinaroroonan. Allahu Akbar. Kung wala itong mga ayan na ito, mga kapatid, paano tayo maniwala? Paano tayo maniwala dun sa mga sinasabi ng mga scientists kung wala itong mga ayan na ito, mga versikulo ng banal na Quran? Mahirap paniwalaan. Kaya lang, nasa atin palang katibayan. Para patunayan ang kanilang mga discovery, pagkatapos ng kanilang mga eksperimento, ang kanilang mga discovery ay totoo. Sa paano natin mapatunayan na ito totoo? Kapag nabasa natin ang mga sinasabi ng Allah hinggil dito. Allahu Akbar. At sinabi naman niya Suratun Naba, Surah 78, aya na 12 at 13. Sabi niya, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Ginawa namin sa ibabaw ninyo ang 7 shidada, ang 7 kalangitan ng mga matatatag, ang pagkatayo, pagkagawa, 7 kalangitan. At bawat kalangitan, ang pagitan niyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay 500 taon. 500 taon? Allah, 500 taon? Bago marating ang pagitan ng 2 kalangitan. Siyempre, halimbawa, katulad ng edad natin, wala pa tayong 100 taon. Ganun kalayo ang pagitan ng mga matatatag na kalangitan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahu Akbar. Pagkatapos, sabi niya, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. At ginawa namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sirajan, ilaw, wahajan, na talagang matindi ang sinag nito. Itong ilaw na ito. Talagang matindi ang sinag nito. Allahu Akbar, mga kapatid. Allahu Akbar. Ganun ka mga pangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan lang muna kayo, pagpatuloy po natin. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay galing lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Pagpatuloy po natin mga kapatid ang ating pagpapaliwanag. Ngayon ay naipaliwanag natin ang patungkol sa buwan at dun sa mga o patungkol sa araw pala at ang buwan siyempre. Ngayon ang pagpatuloy natin ang paliwanag dun sa buwan naman. Ang himala ng banal na Quran sa kaalaman, sa pangkalawakan na kaalaman na napatunayan ang mga paglalahad ng banal na Quran dahil sa mga makabagong na diskubre ng mga tao hinggil sa buwan. Ano ang nadiskubre nila? Katulad na ipaliwanag natin. Sabi nila ang buwan ay isang bagay na malamig na nagre-reflect ng liwanag. Ibig sabihin, yung malamig na yun na buwan ay kapag tinatama ng liwanag, nagre-reflect yung liwanag sa kanya. Allahu Akbar. Na kung saan ito'y kabaliktaran sa araw, na bilang ginawa ng Allah na ilaw ng mundo ang araw, pero baliktad. At nakikita natin, ayon sa nakikita natin, ang laki ng buwan ay halos kasing laki ng araw. Samantalang maliit sa araw ang buwan, mas maliit kaysa araw. Allahu Akbar. Siyempre kasi pag nakita natin ang kabiliguan ng buwan, akala natin ganoon din kalaki sa araw. Pero ang totoo, ito'y mas maliit kaysa araw. Allahu Akbar. Okay. Anong sinabi ng Allah hinggil sa dalawang bagay na ito? Araw at saka buwan. Sinabi ng Allah, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura. Siya ang Allah na kung saan nilikha niya ang araw bilang diya'an, bilang liwanag. Bilang liwanag na nagliliwanag. Daw, sabihin, daw parang yung liwanag ng liwanag ng ilaw.
Diba, ilaw na katulad ng ilaw na yung galing sa kuryente na ilaw, ay yung daw, sabihin, nagbibigay ng liwanag. Samantalang sabi niya, wal qamara nuran, ang buwan ay maliwanag. Tingnan niyo, liwanag at saka yung maliwanag. Wa qaddarahu manazil li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab. At ito ay meron siyang kinaroroonan sa kalawakan. Itinalaga ng Allah ang kinaroroonan niya sa kalawakan na kung saan yung kanyang paggalaw, pag-ikot ay limitado upang ito lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab, upang malaman niyo ang bilang ng mga taon. Sabihin, binibilang natin sa pamagitan ng buwan na ganito, buwan na ganon, buwan na ganito. Ibig sabihin, yung tinatawag na manazil, ibig sabihin yung pagpapalit ng buwan na mag-umpisa sa maliit hanggang sa bilog, hanggat sa liliit uli, hanggat matapos at lilitaw naman ang panibagong buwan. Ibig sabihin, ang pagbibilang ng mga buwan ay para mabuo ang isang taon. Allah. Wa qaddara manazil li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Yun ang bilang niyo. Sabihin, bilang niyo ng mga araw na lumilipas, mga buwan na lumilipas ay sa pamamagitan ng buwan. Allahu Akbar. Hindi pamamagitan ng araw, buwan. Ma khalaqa Allah dhalika illa bil haqq. Yun ay bagay na hindi nilikha ng Allah kundi dahil sa napakahalagang katotohanan. Dahil sa katotohanan na bagay. Bil haqq. Yufassilu al-ayati liqawmi ya'lamun. At dinidetalyo ng Allah o nililinaw o pinapaliwanag ng Allah ang kanyang mga palatandaan, kanyang mga katibayan, mga palatandaan sa mga taong nakakaintindi, nakakaalam. Ibig sabihin, itong mga paglilinaw ng Allah SWT sa mga bagay-bagay, lalo na yung mga bagay na baka sa sikreto ng mundo, ang nakakaalam nito ang mga taong may alam. Ibig sabihin, hindi mo basta-basta madiscover ito kung hindi mo siya suriin. Hindi mo siya suriin hanggat sa madiscover mo ang mga sikreto nito. Allahu Akbar. Di ba mga kapatid, sikreto siya. Sino ang nakakadiscover ito? Yung mga pangkaraniwang tao? Hindi. Hindi yung mga pangkaraniwang tao. Ang nakakadiscover ito, yung mga tao na nag-aral, nagsuri, may kaalaman, meron silang meron silang kapital na kaalaman, meron silang mga malalim na pag-iintindi, malalim na pag-unawa, pagsusuri, pagsisiyasat ng mga bagay-bagay upang malaman nila ang mga katotohanan hinggil dito. Ibig sabihin, sila ang makakadiscover nito liqawmi ya'lamun. Yufassilu al-ayati liqawmi ya'lamun. Sabihin pinapaliwanag, nilino ng Allah SWT ang kanyang mga aya, ang kanyang mga bersikulo, ang kanyang mga palatandaan sa mga taong nakakaintindi. Liqawmi ya'lamun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao makakadiscover nito. Sumunod na aya. Sabi ng Allah, Surat Yasin uli. Sabi niya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ang tinutukoy dito yung ibig sabihin yung buwan,
na itinakda ng Allah doon sa kanyang kinaroroonan, na ibig sabihin, katulad sinasabi natin mga kapatid, mag-umpisa sa crescent, maliit lang na halos hindi mo makita lahat, napakabilis, lulubog, hindi mo na makita. Kaya yung pagtingin sa unang litaw ng buwan ay minsan hindi maabutan kasi mabilis siya, maliit lang. Pagkatapos palitaw ng palitaw hanggat sa lalaki ng malaking buwan, hanggat sa babalik naman ulit sa maliit. At doon siya magtatapos. At itong bago-bago ng buwan na ito ang binibilang, ito ang bilang ng isang buwan. Itong pangyari ito mga kapatid ay hindi lalagpas ng 30 araw at hindi kukulang ng 29 na araw. Yun ang dahilan kung bakit ang pagbibilang ng mga Muslim sa buwan ay 30, 29, 30, 29. Hanggang doon na lang mga kapatid. Allahu Akbar. Sinabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, surat Nuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Allahu Akbar. Yung kamar ay nur, liwanag. Samantalang yung araw ay lumiliwanag. Ibig sabihin, nagbibigay ng liwanag. Para bagang yung liwanag ng buwan ay naging bunga lang ng liwanag ng ibang maliwanag na katulad ng araw. Ibig sabihin, yun nga, katulad sinasabi natin, yung pag-reflect ng liwanag, ibig sabihin parang ang buwan ay parang isang, katulad sinasabi natin, parang isang salamin na kung saan itong salamin na ito ay kapag tinamaan ng maliwanag ay magre-reflect yung liwanag. Kaya yun ang liwanag na idinudulot ng buwan ay ang reflection ng liwanag na nagmula sa araw, katulad ng ating sinasabi. Kaya tinawag ng Allah na yung buwan ay liwanag, samantalang ang araw ay liwanag pa rin, pero nagbibigay ng liwanag. Allahu Akbar. Kaya ganun ka ganda, ganun ka linaw, ganun ka halaga ang mga bagay na ito. Sa tingin niyo kaya mga kapatid? Kung wala itong mga nilikha ng Allah na ito, unang-una kung paano pinaganda ang kalupaan, kung paano pinaganda ang mga kalangitan at mga bituin, buwan at araw. Kahit yung buwan at araw na kapag nawala sa buhay natin, wala nang halaga ang buhay natin. Wala na. Ano pang halaga? Ano pang halaga kung wala ang buwan at walang araw sa buhay natin? Wala nang halaga mga kapatid. Kaya kung isa-isay natin ang mga biyayang ito na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ay hindi natin kayang bilangin. Malalaman natin kung gaano kahalaga ang mga ito kapag nawala sa buhay natin. Kapag nawala ang mga ito sa buhay natin, saka natin mahalaman kung gaano kahalaga ang mga ito. Okay. Buwan.
Kung gabi ay wala ng buwan, ano pa ang maganda sa gabi? Ano pa ang maganda sa gabi? Siyempre, iba rin ang liwanag ng buwan, iba yung liwanag ng ilaw na ginagawa natin. Pero mas higit doon, kapag nawala ng araw, gaano pa kaganda ang buhay? Wala na tayong araw. Palagi na lang madilim. Allahu Akbar. Kaya ganun kahalaga mga kapatid, ang mga bagay na ito na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating kapakinabangan, para sa ating mga pangangailangan. Lahat ng nilikha ng Allah ay kailangan natin kasi ito nilikha niya na hindi na nilikha ng walang kabuluhan, kundi ito'y kapaki-pakinabang sa buhay natin. Maraming pong salamat mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.